Kaya may mga pangyayaring ganyan, mapapahiya ka rin. Hindi maring wala. Yun pinapahintulutan ng Diyos yun. Para ibagsak ka ng konti, para hindi ka yumabang. Kasi kung lagi ka na lang sikat, yayabang ka. Paminsan-minsan magkakamali ka. Mapapahiya ka. Para hindi ka yumabang. Ayun, naintindihan namin yun. Pag ay, napahiya tayo. Ay, okay lang. Walang magagawa. Para hindi ka yumabang. Ginagawa ng Diyos yun. Kaya itong mahihirap, sabing gano'n, ay mayaman, mayaman na kayo dito, sa kabilang buhay, maghihirap naman kayo. At yung mahirap dito, yun naman ang mayaman sa kabilang buhay. Paano hindi mo naman kasalanan yung pagyaman mo? Kaya kailangan, ibahagi mo ang kayamanan mo. Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa pera? Basahin mga 1 Timothy chapter 6 from verse 10. 1 Timothy 6 verse 10. Tingnan mo kung ano sinasabi tungkol sa pera. Ano ba yung pera? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga malayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Yan. Ang pag-ibig daw sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sa English po, the love of money is the root of all evil. Kaya ang ugat ng lahat ng kasamaan, yung pag-ibig sa pera. Nang dahil sa salapi, maraming tao ang napipilitan magnakaw, ganito, ganyan. Ayan. Kaya nakakalungkot sa atin lang naman sa ibang bansa, hindi ganoon eh. Kaya dito makikita mo, next year, election na naman. Ang lalakas gumasta ng mga ano. Gasta ng gasta yun. Bakit gagasta sila kung hindi nila mababawi? Ibig sabihin, yung minagasta nila, pagka naboto sila, babawiin nila. Ayan. Otherwise, hindi na sila kakakandidato. Gagasta na walang kapalit. Diba? Yung, gumagasta sila kasi alam nila, pag nanalo ko, nanakawin ko. Yun. Kaya may kapalit. Yun daw ang ugat ng lahat ng kasalanan. Salapi. Nag-umpisa pa kay Judas Iscariote, di ba? Ang ugat ng pagkakanulo niya kay Jesus, salapi. Lahat ang yun na pinag-uugatan. Kaya, kung masalapi ka dito, ibahagi mo. Para, kung busog ka, ibahagi mo din. Pero galit ang Diyos sa swapang, galit ang Diyos sa angalero, galit ang Diyos sa mga matatakaw. Wala bang matakaw dito? Mukhang malulusog kayo. Mukhang malulusog ang katawan nyo. Sige, anong verse 26? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong kabalabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Ayan. Alam mo, itong bahagi na to, bilang Kristiyano, parang napakahirap to pa rin, ano? Ibigin mo yung kaaway. Tapos, ipanalangin mo yung madali. Ipanalangin mo ang kaaway mo. Ang mahirap yung tumulong ka sa kaaway mo, bigyan mo ang kaaway mo, yun ang mahirap no? Tapos, ang sabi dito, pag kinampal ka sa kanan, ibigay pang kaliwa. Yan.
dito, pag sinampal sa kanan, suntukin mo sa mukha. Ibang klase dito sa atin eh. Pero may mga ano yan eh, ibig sabihin, dalawang ibig sabihin na. Pag sinampal sa kanan, ibigay pa yung kaliwa. Kasi nung araw, sa mga royalty, lalo na mga mayayaman, ano, mga royal blood, kapag sinampal ka kasi, ito pinansampal sa'yo, pahak, masakit yon. Pero pag likod ng palad ang pinansampal sa'yo, insulto yon. Di ba? Kaya kita mo nung unang panahon, mga royal blood, ano, tinatanggal yung guantes, tapos yung likod ng guantes, sasampalin sa pisngi. Lalaban na yun ng ano, lalaban siya ng, anong tawag dito, jewel. Kasi ininsulto siya. Ngayon, sinasabi lang ni Jesus, pagka ito sinampal ka, sinaktan ka. Pag ito, ininsulto ka. Sinaktan ka na, ininsulto ka pa, magpatawad ka. Hirap ano? Pag sinampal ka sa kanan, ibigay pang kaliwa. Pag sinampal ka sa kanan, ibibigay mo pang kaliwa. Ibig sabihin, pag sinaktan ka, pak! Pa-insulto ka pa, pak! Magpatawad ka. Hirap yata nun, ano? Tapos, ang sumunod niya doon, ibigay mo. Pagka kinukuha yung balabal mo, pati damit mo daw, ibigay mo. Yan, ganito yan. Maraming tao kasi humihingi ng tulong. Siyempre, tinulungan mo. Okay lang yon. Mga after 1 or 2 weeks, bumalik, humingi na naman. May kaugalian tayong mga Pilipino. Pag bumalik, ikaw na naman. Ayan, di ba? Ganon kadalasan sa atin. Tinulungan na kita, ikaw na naman. Oh, di ba? Ayaw natin tumulong ng 2 ulit. Ibig sabihin, sa unang pagtulong mo, para kang sinampal sa kanan, bumalik, ibigay mo pang kaliwa, tumulong ka ulit. Ayan, sinampal ka na nga sa kanan, unang tulong yon. Pangalawang balik, tulungan mo pa rin, ibigay mo naman ang kaliwa. Ayun. No? Karamihan sa Pilipino naman kasi, kahit Kristiyano na, ewan ko ba, ibang klase mga Pilipino, mga abusado no? Pag tinulungan mo, talaga sasamantalahin ka naman. Kumisa, mas mabuti pang tumulong, hindi mo kilala. Pero pag tinulungan mo, alam mo, kamag-anak, tinulungan mo, nakaw, maya't maya, balik ng balik. No? Ibang klase ng Pilipino, pag kamag-anak na, nakaw. Tapos, masisisi mo ba yung mga taong ganon? Kaya napakahirap nitong sinasabi ni Jesus na to Sinampal ka sa kanan, ibigay mo pang kaliwa. Sinampal ka sa kanan, unang tulong yun. Bumalik, humingi ng tulong. Ibigay pa kaliwa, tulungan mo ulit. Kaya yung gawin yun. Bilang Kristiyano, nandito kayo naglilingkod kay Jesus. Kaya niyong gawin yun. Sinampal ka na sa kanan, bigay mo pang kaliwa. Kadalasan sa atin, ikaw na naman, bumalik ka na naman. Pero, hindi naman kasalanan kung makikita mo, yung tao, niloloko ka lang. Huwag mo tulungan. At hindi yung sinungaling. Kasi, nakalagay din sa Revelation, nakita ko niya sa labas ng kaharian ng langit, yung mga aso, mga immoral, mga sinungaling. Ayan, ang sinungaling hindi papasok sa kaharian ng Diyos. At saka yung mga aso. Ibig sabihin ng aso, yung mga taong ugaling aso. Sa may mga aso, yung suka nila, yung dumi nila, kinakain nila ulit. May taong ganon, isinuka muna yung mga samang ugali, binabalikan mo pa. Meron mga taong ganon, yung pabalik-balik. Kaya yun, hindi makakapasok ng kaharian yun. Yung mga aso at mga sinungaling. Ngayon, kapag tumutulong ka, tapos nalaman mo, niloloko ka lang, bumalik, may pera ka ba? May pera ka, sabi mo, wala Hindi kasi sinungalingan yun. Sa theological parlance, ang tawag nila doon, mental reservation. Ibig sabihin, hindi ako nagsisinungaling. Kaya lang talagang wala akong pera para sa'yo. May pera ako para sa iba. Para sa iba. Kaya hindi kasi sinungalingan yon. So, hindi kasalanan yon. Hindi yung kasinungalingan. No? Mayroon akong pera para sa iba, hindi para sa'yo. Alam mo, mayroon lumapit sa akin isang tao, babae siya. No? Humihingi ng payo.